What's up mga repa? This is Kuya Nicky again, nagbabalik, and today tayo nagluto ng ibang version ng dinuguan. Ito yung tinatawag ko na dinuguang Tagalog. So sa video na to, ibabagi ko sa inyo ang aking step-by-step procedure at recipe kung paano ko niluto ito in the simplest way. So paano mga repa? Tara, samahan nyo ako muli at akin nang ibabahagi ang pagluluto nito. Alright mga kaibigan, simulan na natin ang pagluto ng dinuguang Tagalog. So ito, meron akong kawali dito. Pag mainit na siya at tayo nagsalin ng ating mantika, yung enough para lang masaute or magisa yung ating aromatics. So inuna ko dito yung ating bawang. Sa bawang gumamit ako ng isang bulb o isang buo. Ating itong hiniwa ng maliliit. Kapag naging golden brown, light golden brown siya, isalin naman natin dito yung ating sibuyas. Sa sibuyas, gumamit ako ng 2 piraso dito na 2 medium size. So, iintay lang natin ito mag-translucent o yung nagmukhang malanta. Pag yan ay nagmukhang malanta na, ay ating itong sasalinan ng patis. O mga kaibigan, gumamit ako dito ng patis at isa ito sa aking pampaalat. So, una kong nilagay dito ay 1.5 tablespoon. So, para sa akin ay nagdadagdag talaga ito ng linamnam at sarap. So, dito ko nilalagay ang aking patis, sinasabay ko sa pagigisa. Atin naman itong sasalinan ng 2 siling haba. Yung gamit ng siling haba ko rito ay hindi para magpaanghang. Kinukuha lang natin dito yung kanyang aroma na talagang nagpapabango at nagpapasarap pa lalo ng ating dinuguan. So pagkatapos yan, atin naman isusunod dito yung ating pork. Ang part ng pork na ginamit ko rito ay pork kasim, 1 kilo. Pero nagdagdag din ako worth 50 pesos dito na pork tenga. Nasa sa inyo mga kaibigan, pwede nyo gumamit dito ng pork liempo o kaya mga laman loob. So gumamit ako ng pork kasim para hindi siya masyadong mamantika or mataba, kasi medyo mga senior citizen ang kakain ito. So ito, gigisayin lang natin ito mga kaibigan hanggang sa maglabas siya ng sarili niyang tubig at sarili niyang mantika. Tapos atin itong titimplahan ng pamintang durog. So gumamit ako siguro dito suma total ng mga 1 to 2 teaspoon ng ground black pepper. Tapos ito, nilagyan ko siya ng 1 cup of water para pampalambot. Dinagdagan ko pa sa isa, so suma total gumamit ako dito ng 2 cups of water. Ngayon, kapag hindi nyo siya tinakpan ng pinapalambot nyo, matatagal lang kayo at medyo may igayan, so pwede kayo magdagdag pa ng tubig. Pag tinakpan nyo yan, 2 to 3 cups, good enough na yun. So, ang unang ginawa natin dito ay pinalambot muna natin yung ating pork. Sa palambutan nito, it will gonna take you mga 30 minutes sa palambutan. So, depende kung matanda o bata yung pork na nabili. So, para malaman yung okay na yung inyong pork, tusukin nyo ng tinidor. Kapag madali na siyang matusok, yun ay senyales na okay na yung inyong pork. So, katulad na to, aking pinapakita sa inyo na aking natutuhog na o natutusok na yung ating pork. So, ready na yan para dagdagan, mag-move na tayo, mag-add ng other ingredients yan. Hindi ko na siya talagang pinagmantika or talagang iniga. Mas gusto ko yung ganito, yung parang nilaga lang siya. So ito, nagdagdag ako ng 3 pirasong laurel na dahon. Yung maliliit lang, so that's an optional ingredient. Pagkatapos yan, ating itong sasalina ng 1 cup of vinegar. Ngayon, kapag nilagyan nyo siya ng 1 cup of vinegar, huwag nyo munang hahaluin ito. Para sa akin na mas masarap yung kinakalabasan ng aking luto na may suka kapag hindi ko siya inahalo. So, pakukuluan natin siya sa loob ng mga 3 minutes. So, after 3 minutes, pag kumukulo na siya, for me, that's the right time para pwede nyo nang haluin yung inyong pinapakuluan. So, ayan. Gumamit ako dito ng ordinaryong kawali, kaya yung aking takip ay hindi sakto sa aking pagtakip. Tapos ito, nagdagdag ako dito ng 1 teaspoon na rock salt, tapos 1 tablespoon of brown sugar. Yung 1 tablespoon brown sugar, hindi yan nagpapatamis, nagpapabalance lang siya ng lasa. Tapos ito, para makuha natin yung umami taste, nagdagdag ako ng isang 1/4 Knorr cube
O ayan, talagang daling-dali natin yung lasa dito. Kaya ako binabagi ngayon sa inyo itong lutong ito dahil garantisado ko sa inyong masarap. Talagang magugustuhan ito ng mga senior citizen, tsaka kahit anong edad talagang magugustuhan. So ito yung kaninang ating sinama sa gisa na siling haba, ating itong tinanggal na para hindi na siya mas okay siya tignan. So ayan, so further palambot lang tayo dito ng pork kahit malambot na siya, at talaga niluluto lang natin sa suka muna yung ating pork. Pagkatapos yan, atin nang isasalin dito yung ating pork's blood or dugo ng baboy. Gumamit ako dito siguro ng mga 2.5 cups or 2 to 3 cups of pork's blood ang aking hinalo dito. Ngayon, kapag kayo ay naglagay ng dugo, siguraduhin yung hahaluin yan para hindi siya mamuo at para maluto na maayos yung ating dugo. Ngayon, makikita nyo physically naman yung dugo. Pagluto na siya, magbabago siya ng kulay. Magiging much darker siya. So, ayan, niluluto ko to sa mahinang apoy at aking talagang hindi nilulubayan ng paghalo. Talagang halo ko ng halo dito hanggang sa ma-achieve natin yung lapot na gusto natin para dito sa ating pork dinuguan ng Tagalog. Mapapansin nyo pag ang inyong dugo talagang naluto na maayos kapag siya ay lumapot na at medyo naging darker yung kanyang color. So dito aking tinikman yung ating salsa ng dinuguan, kung ano pang adjustments ang pwede nating gawin. So medyo natabangan ako kaya nag-add pa ako dito ng a teaspoon of rock salt. Ngayon, para gusto nyo pa rin dali ang umami taste, mag-add lang kayo dito ng isa pang 1 nor pork cube. So, ang difference kasi pag rock salt ang ginagamit nyo, pag lumamig yan, minsan umaalat palalo. So, be careful sa paggamit yan. Not like, kunyari, gumamit ka ng pork cube, kung ano yung lasa niya nung mainit, kahit lumamig siya, ganun pa rin yung lasa niya. So, ayan, na-achieve na natin dito yung texture na gusto natin para sa ating pork dinuguan. Mag-add lang ako dito ng 3 siling haba para mas lalong bumango yung aroma ng ating dinuguan. So, maraming salamat mga kaibigan, mga repa sa inyong support. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede na kayo mag-subscribe and keep the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So, again, thank you so much everyone sa inyong support. Naway wag kayong magsawang manood ng aking videos. So, till next video again, this is Kuya Nicky. Maraming salamat and have a good day everyone.